chicken na yan. Ay, tamis-tamis. Tamis-tamis. Oo, dapat walang kanin. Pero, ha? Alin? Alin? Parang nalito yata ang almusal mo ngayon. Hindi nga, oo. Mag-alas 7 na eh. Anyway, at least nandito ka. Ayan. Nakikiramay sa gutom. Kasama po uli natin si June Seriao, kasama ng ating 1,360 monitoring centers worldwide. June, Yan. sino ngayon? Sino ba unahin natin? Yung may tanong sa Philippine Statistics Authority. Sige nga, patingin nga natin yan. Kasi hindi ko alam dito kung taga Cubao ba siya. O taga Cubao. Ito nga yun. Taga Cubao. Tingnan nga natin. Tumagan natin. Sino ba yan? Sige, Kevin Soriano. Siya po ay 23 years old ng Cubao, Quezon City. Yan. Connecting tayo. Magandang umaga po. Ang tanong ko po ay ganito. Kasi po, gusto ko magpabago ng apelido ko po. Ang gamit ko po kasing apelido ngayon ay sa nanay ko po. Ano pong mas magandang gawin ko po para mapadali ko po ang pag-process ng apelido ko po. Kasi ang gusto ko po sana sundin yung apelido ng tatay ko po. Yung nanay ko po kasi, kung sa nanay ko po ang apelido, yung ginamit ko po ngayon. Okay, Anton? Go ahead. Well, Tayo muna, Anton. Kasama pala natin, sorry. Ito yung best na makukunan natin ng informasyon. Si Director Lourdes Ufana, Director ng Civil Registration Department ng Philippine Statistics Authority. Good morning, Aling Lourdes. Good morning po. Good Wow, morning. long time no hear. Good morning po, Congressman Erin. Napakinggan po ninyo yung tanong ng ating kaibigan na Aling Lourdes, si Opo. Kevin. Opo, napakinggan ko yung kanyang problema tungkol sa kanyang apelido Opo. na gusto niya maisunod sa kanyang ama. Ang gusto kasi natin pong malaman kung kailan siya ipinanganak. Kevin, kailan ka pinanganak? Pinanganak po ako nung 1991 po. 1991. August 4, 1991 po. So, ang sumasaklaw na sa iyo yung ating family code, kung saan sinasabi kasi dun sa family code natin na pag hindi kasal yung mga magulang, talagang susunod ka sa apelido ng iyong nanay, kahit ikaw ay nirecognize ng iyong tatay. Pero meron na tayong bagong batas, yung RA 9255, na kung saan sinasabi na kung ikaw ay kinilala ng iyong ama, maaari mong magamit ang apelido ng iyong ama. So, hindi ko alam kung merong affidavit of acknowledgement na na-execute ang iyong tatay para kilalanin ka na ikaw ay kanyang anak. So, yan ang gusto nating malaman. Kung sa likod ba ng iyong birth certificate ay in-execute nung tatay mo yung affidavit of acknowledgement o kaya ay nag-execute ng separate affidavit of acknowledgement. Kung sakaling meron ganon, maaari kang magtungo sa opisina ng Civil Registrar para sabihin na kinilala ka ng iyong ama at maaari mong magamit ang kanyang apelido. Kung hindi naman nag-execute ng affidavit of acknowledgement ang tatay mo, hindi pa rin naman huli, maaari pa rin siya mag-execute ngayon para magamit mo yung kanyang apelido. Maliwanag, Kevin? Maliwanag po. Maraming salamat po. Kinasal ba yung tatay at nanay mo? Ay, hindi po. Ay, hindi. Pero sa likod ng birth certificate mo ba, merong acknowledgement ang tatay mo? Meron po. Ayun. Pwede mong idalhin yung birth certificate sa PSA at pwedeng i-process nila at pwede ninyong gamitin yung pagkatapos ma-process yan, yung apelyido ng tatay mo. Opo. Okay. Aling Lourdes, ang gusto kong itanong, kapag walang acknowledgement at hindi mag-i-issue ng acknowledgement, pero kilala mo yung tatay mo, ano yung pamamaraan na pwede mong gamitin yung apelyido ng tatay mo? Pwede ba yan o talagang pinagbabawal ng batas? Hindi, ang kailangan kasi nga
ma-acknowledge siya ng kanyang tatay, whether through a legal instrument, yung tinatawag natin na affidavit, o kaya kung meron siyang ibang yung public document na kung saan ay nandoon yung express na acknowledgement ng kanyang tatay, like bawa yung mga handwritten documents, bawa yung diary o kaya sulat ng kanyang ama na isinasaad doon na yung pangalan talaga na Kevin Soriano na anak ko yung kanyang nanay, no? Ito yung mga other documents na kumbaga magpapatunay na may recognition na ikaw ay anak ng iyong ama. So yun yung maaari nating magamit na basihan para magamit mo yung apelyido ng iyong tatay. Pero ang sabi nga, katulad naman sa iyo, sinasabi mo na willing ka naman talaga na gamitin yung apelyido ng iyong ama. So hindi anong tawag dito? Hindi sapat. It's not enough na kilala mo yung ama mo. Ang kailangan kasi yung ama mo ang magsabi na ikaw ay kanyang anak. Okay. So even, Aling Lourdes, even if sabihin po natin patay na yung tatay, pero wala kang dokumento, pero later on, by court process, through DNA, you were able to prove that you are the son, is that enough basis to have your last name changed? Oo, kasi po meron naman po tayong tinatawag na Court order. voluntary recognition at saka di po ba yung compulsory recognition. Yung true court, yung isang natin sinasabi na affidavit, this is a legal instrument na maaari mong gamitin. Pero kung katulad nga nangyari, patay na yung ama mo, maaari pa rin sana yung tinatawag natin na legal instrument o yung administrative process. Kung merong mga handwritten na documents. Pero kung talagang wala yung mga ganoong bagay, yung mga public documents na pwede mong magamit, court process ang susunod na proseso. Magiging true court na yung recognition sa iyo ng iyong tatay para magamit mo yung apelyido ng ama mo. Okay, maliwanag, Kevin?